ay narito na ang presidente ng isang internet channel, content creator, writer, composer, producer, multimedia editor, at higit sa lahat, awards committee chairman, walang iba, si Mr. Niro Marcelo! Yehey! Morning! Hi sir! Welcome sa programang Kapitbahay! Magandang umaga po sa inyong lahat, Diba? Tita Bel, at Yes. syempre sa lahat ng iyong tagapakinig at mga nanonood. Lahat ng mga kapitbahay natin, Mga sir. kapitbahay. Ayan. Kumustahin po muna natin si Sir. Wow. Alam niyo ba si Sir napakabising tao nito. Mabuti na lang talaga at nagbigay ng oras sa ating kapitbahay program dito sa Radyo Agila. Pero sa mga kapitbahay po natin, sino ba si Sir Niro Marcelo? Kilalanin natin. Siya na ang magkwento, bago ako na lang. 'Di ba? Bago ako, siya na lang, 'di ba? Siya naman yung guest. Sige, sino nga po ba mga kapitbahay ang ating pong guest na si Mr. Niro Marcelo, ang kanyang humble beginnings. Go, 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 sir! Ayan po, ako po si Niro Marcelo. 'Di ba? Sa mga From fans po. Oh, parang wala naman. Anong wala? 4 na nga yun nandito, oh. 'Di ba? Sa taga-Taytay Rizal, sa Oo, Rizaleño. syempre. Mga taga-Taytay, hello. Dami nating friendship dyan. At syempre, yan ang tinatawag na Garments Capital of the Philippines. Yes. Ako po ay naging consultant sa ating government sa Taytay. Oo, di ba? Hindi sa, namin alam yun, sa past administration. Okay. At syempre, isa po kami sa mga tumulong para tawaging Best Taytay, ang Best Taytay, ang Taytay Rizal. Grabe. At naging multi-awarded po yung aming bayan sa tulong din po ng aming punong bayan noon. Yes. At syempre, ito po, nagsimula din po ako ng aming negosyo, isa din pong media sa Taytay Rizal. Yeah. At syempre, dito po ay noon parang vlog. Hindi pa uso ang vlog noon. That is kaka-anniversary lang namin. 12 Yes. years na po kami. Happy 12th anniversary po sa inyong channel, Sir Niro. Talagang nakita ko sa Facebook, ang saya. Mamaya may tanong ako dyan. Sige. Ayan. Tuloy-tuloy. So, 12 years na kami. Noon, hindi pa vlog ang tawag. Hindi pa podcast ang tawag. Ang tawag pa lang yun ay parang internet radio. Yan. Sinimulan yan ng ating mga anak ni Joey De Leon, nila Ramon Bautista, iba pang mga kilalang personalidad noon sa Maynila. Sabi ko, bakit di natin simulan sa Rizal? So, sinimulan ko yung kumpanya namin. Ayan. And then, nag-feature na kami ng mga talents, mga singer, dahil ako po ang gumagawa ng mga music ng tinatawag na mga amateurista Yan. sa Rizal Province. Ako po yung nag-e-edit ng music nila. And then, nag-feature na po kami ng mga negosyo, mga businesses. Yan po yung aming mga ginagawa. Tinutulungan po namin sila. And then, kami po ay kinilala ng mga award-giving body sa paggawa ng mga programa, mga tinatawag na po itong web show, mga internet show, hindi na siya internet radio kasi nauso na yung mga webcam. Correct. May camera na. Diba? Okay. So, narinig po natin ang kanyang mga iba't ibang work, diba? Isa pala siyang content creator noon, writer and composer, producer, multimedia editor, diba? At ngayon nga, presidente ng isang internet channel at chairman pa ng award committee na kung tawagin ay Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers 2024. Ito ang katanungan. Kasi marami siyang ginagawa. Paano po nyo nahati-hati ang oras, Sir Niro, sa maraming gampanin na nabanggit? Kayo ba'y natutulog pa? Baka naman, ang inyong kalusugan ay nagsasuffer. Baka naman, wala nang me time. Sa totoo lang, marami pong me time. Yun, Very good. Ang kailangan lang po talaga dyan ay tamang time management. Hindi lamang po kasi ako yun. Nandyan po yung sa company ko. Yes. Nandyan yung mga tinatawag kong mga managers. Ayan po si Angela, si Hi, Angela. si Jelay, Hi, Jelay. andyan po si Rina, Hi, Rina. at syempre si Carla. Sila Hi, po, Carla. at si Abunjo. Sila po yung mga talagang nangangalaga paggawa ng content, pagre-research and everything. At sa awarding naman, syempre nandyan yung partner nating La Visual Corporation. Hi, Ma'am Lalaine.
Arlene. Hello, hello, hello. So, ito po ay talagang kaya natin pagsabay-sabayan Correct. basta may tamang management at tamang task po talaga yung Galing. pagmamanage ng tao, pagbibigay ng task. Kumbaga, hindi po siya magiging mahirap kung magagaling din po yung mga kasama nyo sa buong team. So, hindi lamang po ako yon kundi talagang Buong team. buong team. And of course, maraming salamat sa La Yes. Visual Corporation Opo. dahil itong mga ginagawa nilang pagkilala ay hindi lamang po para sa mga businesses. Ito po ay talagang para iangat yung estado ng Pilipinas din sa Yeah. pagbibigay pagkilala sa ating mga negosyo. O, diba? Siksik leg-leg. Okay, bilang kayo nga po ay presidente at nabanggit niyo po kanina yung pagmamanage ng tao. Sa inyo po, kayo ay presidente, paano po ba ang paraan nyo ng pagmamanage ng tao? Bakit ko natanong? Kasi ang tao po, iba't ibang personalidad po yan di po ba? So, ang isang boss, ang isang leader, dapat may iba't iba ka ring personality. Kayo ba yung tipong presidente o leader na may favoritism? Nababasa natin yan. Dapat daw, hindi. Ano pong reaction mo, Sir Nero? Actually, may favoritism tayo pagdating sa mga task. Yan. For example, may kanya-kanya tayong set of skills na tinatawag po tayong set of skills. Yeah. So, kung feeling natin ay ang task ay about communication, sino ba yung kakausap? Sino ba yung dapat Yun. kumausap? So, ibigay natin sa taong ito yung pinaka-strength niya. Tama. Yun yung favorite natin sa Tama. taong yun. So, kumbaga, yun yung pagmamanage ng task. Hindi mo pwedeng pag-eksperimentohan yung mga tao mo. Correct. Yeah, of course, pwede mo silang gawing assistant Mm. of the manager. Opo. 'Di ba? Para matutunan nila eventually sila na yung magma-manage sa future. Ay. So, yun lang naman po ang kailangan natin. Kumuha tayo ng mga tao na feeling natin o yung may mga skills sa mga problema ng Correct. kumpanya para po kapag may mga problema man nakakaharapin, hindi lamang po ito hinaharap ng pinaka nasa taas, kundi na-manage po ng tama at nagagawa ng solusyon agad-agad. Ayun, take note sa mga nakikinig nating kapitbahay sa radyo at nanonood sa Facebook Live at YouTube, yung mga binanggit ni Sir, no? Ay, dami nanonood, 123. Thank you po. At eto, Sir, sa mga binanggit nyo kasi, hindi talaga madali ang tinatawag na responsibility o responsibilidad. At syempre, bilang tao, nakararanas ng mga hamon or challenges sa buhay. Lahat po tayo nakararanas. Tanungin natin si Sir Nero, papaano po niya hinaharap ang mga challenges, ang mga hamon, at papaano niya ito napagtatagumpayan? O, di ba? Matagal ng panahon simula nang nakakatanggap ako ng kaba kapag ako Totoo. tatanggap ng trabaho. Tama. Dahil marami po kayong binanggit na kumbaga naging trabaho ko noon. Yes, ang Up dami. until now ay ginagawa ko pa rin yun. Ginagawa. So, feeling ko ang tamang sagot personally po para sa akin, kapag binibigay po sa akin yung trabaho, ang responsibilidad ko po ay pag-aralan to mabuti, gumawa ng mga option kung ano ba yung pinaka magandang solusyon sa problema nila. For example, sa media po, sa coverage, ano po yung pinakamabilis na paraan na solusyonan para mapaganda pa yung programa nila. For example, technical, live stream, ito po madami akong ginagawa kumbaga sa video commercial, ano yung pinakamadaling paraan Yes. para maging maganda yung output na hinihingi ng ating mga kliyente. So, pinag-aaralan ko po lahat ng option na yun. At paano ba to? Ano yung tanong mo? Paano mo na pagtatagumpayan yung mga challenges, yung mga hamon? Stress, di ba? May stress yan. Stressful yung work mo po Ay, yun nga Ano po. ba yung ginagawa mo? Yun po, pinag-aaralan Pinag-aaralan, yun ang option. keyword. Oo. Pinag-aaralang mabuti, hindi basta Atake. Okay, ang galing. Yun keyword natin I-take out natin yan. Anong sabi? Pinag-aaralan, hindi yung pagka yung binigay, atake agad. Pag-aralan. Pero pag binigay, tanggap lang. Tanggap na. Tanggap Oo, lang. kasi Tsaka ano po yan pag-aaralan. Ano Joke yan? lang. Pagtitiwala po yan pagtitiwala. Okay, eto na tayo. Sa lahat ng mga ginagawa po ninyo, tayong lahat mga kapitbahay, aminin man natin o hindi, ako, bakit tayo ganito, nagpupursige? Gusto natin, masigasig tayo. Siyempre, meron tayong mga
inspirasyon sa buhay. Sa panig ng ating kinakapanayam kay Sir Nero, sino po ba ang inyong inspirasyon para itong mga ito na nabanggit natin work noon-noon pa at hanggang sa kasalukuyan ay talaga po namang nagagawa nyo with flying colors? At syempre, ang inspirasyon po natin ay ating Panginoon po. Ay, Yes. hindi po dapat nawawala yan. Unang-una. Actually, sa dami ko rin po nagagawa araw-araw, Opo. ay hindi po ako nakakalimot magdasal. Ako Very po ay Christian. Akala mga manalangin si Sir. Talaga Pero po, naman. minsan nakakalimutan natin magdasal. Pero ang Wag, ginagawa ko huwag kakalimutan, pagtulog po, actually, ginagawa Yes. pagtulog. Nagpe-play po Bago. ako ng YouTube. Tama. Tapos mga Bible verse po yun, Yun. o kaya Bible song. And then, syempre, yung loved ones ko, Yes. mga pamilya, at syempre, yung aking partner na nandito po ngayon. Hi! Yun ang inspirasyon di ba? Very supportive. Okay. Siyempre, in the interest of time, Sir Nero, marami po tayong mga kapitbahay na naghahangad din naman na maging matagumpay sa kanilang larangan. Ano man po yan. Ano po ba ang maaari niyong iwang mensahe sa kanila? To motivate them, di ba? To inspire them na yung kanilang ginagawa ngayon maging matagumpay at yung kinaroroonan mo, sir, baka, di ba, maabot din po ng ating mga kapitbahay. Maraming salamat, mga kapitbahay. Alam niyo mga kapitbahay, nasagot po natin lahat ng tanong ni Ma'am Yes, Bel. At nasagot lahat, nandun di ba? po yung sa lahat ng tanong Yes, yung mga tips natin. Yes. Kumuha tayo ng mga taong may mga skill para sa Skills. ating company. Mm. I-manage natin ng tama yung mga tao natin. Mm-mm. At syempre, magkaroon tayo ng inspirasyon, Yun, yung motivation, paano Tama. tayo magpapatuloy. Tama. At syempre, wag natin kakalimutan magdasal. O, di ba? Yan si Sir Nero, kaya matagumpay siya. And, di ba, nabanggit natin kanina, award committee Committee chairman chairman. ng ating kinakapanayam. Ano nga po ba ang nalalapit na event, sir? Ayan, maraming salamat sa ating programa mga kapitbahay, Tita Bel, at syempre sa buong bumubuo ng Radyo Agila. Opo. Maraming salamat sa pagkakataon na hindi po kayo nagsasawa Yes po. na i-invite at magbigyan kami ng oras para Yan. mag-promote Yes. ng ating Sovereign Seal of Business Triumph sa darating po yan na June 28 Yan. sa Dusit Tani, Manila. Ito Ayun. po muli ay ang aming pangatlo Yan. na programa ng La Visual Corporation kung saan kikilalanin natin ang mga negosyo na hindi lamang po kumbaga yung mga nakaraang programa po namin ay local lang po. Ito po yung may mga kakayanan na lumaban internationally. Ayun, no? Mga businesses, mga achievers, and hopefully, bukas pa po ang nomination, Yes. hopefully mag-nominate pa po kayo ng mga companies po or mga achievers po natin. Sa ating website, lavisualcorporation.com, i-check nyo lang, and of course, sa Facebook page po Yan. ng La Visual Corporation. Okay, and before we end, baka may nais na karagdagang shout-out si sir. Go, go, go. Shoutout ko lang po ang ating mga kasama sa ating company. Siyempre, si Najelay Abunjo, si Rina nanonood po ngayon. At siyempre, si Genesis, si Lawrence nanonood din. Ayan, si Kelvin, si Hillary, Ayan. si Carla. Ayan. Siyempre, si Luis Guzman. Yun, shoutout na rin kay Dr. Marical Chad Gill. Oh, wow, nag-text siya. Thank you po. Thank you. Nasa kotse nakikinig. Salamat po, Dr. Marical. And of course, si Professor Willie Perez. And of course, thank you so much again, La Visual Corporation, sa pagkilala sa aming himpilan at sa mga talent po ng Net25 Radyo Agila. Magbabalik po ang programang Kapitbahay. Sandaling-sandali lang.